kami nangangarap na sana'y makausap namin siya dahil meron hong nagbanggit ng kanyang pangalan sa isa sa mga comment regarding dito sa mga nangyayari ngayon sa politika. Nasa linya po natin ang former National Security Advisor, political analyst. Yan, favorite natin to. Si Professor Clarita Carlos. Prof, magandang araw and how are you na po? Hi, good morning sa iyo. Your thoughts po about the impeachment po na filed po sa Congress. Go ahead po. Siguro marami na rin ang nakapansin na napakahirap talagang isulong yan. Unang-una, napakaigsi na ng session ng Congress. At pangalawa ay mahirap kunin yung 16 na senators na mag-a-approve niyan sa upper chamber. Opo. At 105 sa lower chamber. Sa palagay po ba ninyo? So pagka ganun po yung mga ganitong yung thought po ninyo na mahirap, palagay po ninyo wala ng future yung ito pong impeachment na na-file. Dalawa po yata yung na-file na kahapon, pangalawa na ho yata yun. Siguro wala siyang kinabukasan ngayon, pero maari pa nilang gawin yan pag bagong kongreso sa July, no? At siguro ang hinuha ko, ang nagpa-file niyan ay nagbibigay signal at warning kay Vice President Sara. Oo nga po. How about ang mga Pilipino po? Sa palagay po ninyo, paano po tinitingnan ng mga Pilipino po itong mga impeachment na i-file po sa Congress ngayon, Prof? Iba kasi yung publiko eh. May publiko na talagang nakasausaw dyan at talagang dinaramdam yung nangyayari, either po Sara, anti-Sara. May publiko naman na nakikiber dyan dahil mas importante sa kanila yung pagkain at ang trabaho. So yung mga iba naman, they simply ignore it. So iba-iba yung publiko talaga. Oo, kasi saka isa pa po, parang the other day pa yun, Ate Juday, yung sinabi po ni PBBM na parang waste of time lang po itong gagawing kung mangyayari po itong impeachment na ito, Prof. Oo nga, maraming ang nagalit sa kanya doon, pero I'm sure like me, nakita din niya yung numero. The numbers. Opo. Very important kasi yun. Opo. Sa palagay po ba ninyo susundin ng ng mga congressmen? Hindi siguro kasi merong separation of powers, co-equal yan eh. So, yung mga nakita mo, parang nagalit ata yung isang makabayan na pinapakialaman daw sila ng presidente. Yun lang naman, guidance lang naman eh. Opo. Dahil miski naman makabayan sila, ay presidente naman ng Pilipinas ang nagsalita eh. Bahala na sila kung tutuparin nila yun o hindi. Oo, dalawa ho yata o tatlong congressman po yung ang sumuporta doon sa impeachment na yun. Baka ito pagka hindi ho nasuportahan, hanggang doon na lang po ba yun sa palagay ninyo, Prof? Kasi pag hindi nakuha yung 105 sa lower chamber, hindi yun aakyat sa upper. Hindi pupunta sa Senate yun. Oo, lalong-lalo na kung yung sinasabi po ninyo na 16 na mga senators po sa Senado, medyo wala pong hindi ho ito uusad palagay po ninyo. Nako, alam mo dyan sa 16, remember 23 na lang sila, no? Oo, wala na Dahil isa. wala si Angara. Opo. Pito lang ang umano dyan, ang humarang dyan, talo na. 7 senators lang ang humarang. Diba? Oo, wala na siyang future. Nako,